So, good morning, ma'am, and good morning, classmates. So, I'm here today to discuss about the long-term interest rates, the yield curve, and hyperinflation. So, the topics to be discussed under this pinaka-head topic po. So, we are going to discuss the Fisher effect, the yield curve, negative real rates, hyperinflation, and hyperinflation remedies. So, what is the Fisher effect? So, Fisher effect describes the relationship between the inflation rate and the nominal interest rate. So, it is actually created by the economist named Irving Fisher na siya yung creator po nung ano na yun. So, halimbawa po, pinahiram ka ng classmate mo ng sige, wait lang. Sige lang po. Ayan. So, kunwari po, para maintindihan po natin ang Fisher effect. Kunwari po, pinahiram ka ng classmate mo ng, halimbawa, let's say, 200 pesos. Ayan. So, at sa loob ng isang taon, ay babalik po ito ng may 1 year. Babalik niyo po ito dapat ng 10%, na may 10% interest. So, pinautang ka ni classmate, halimbawa, ito po si classmate. Yan. Halimbawa, pinautang ka ni classmate dahil na may interest dahil plano niyang bumili ng gusto niyang damit next year na sabihin natin nagkakahalaga, ayan, damit, 200 pesos. Okay? So, after a year, babayaran mo si classmate ng 220 pesos. Kaso may problema. Okay? May problema po. Dahil nagkakaroon po ng inflation rate at sa taon na yun ay nagkaroon po ng inflation rate na 10%. Okay? Ibig sabihin, nagsisitaasan din ang mga bilihin. Kaya kahit ibalik mo yung 200 pesos na utang mo kay classmate at may dagdag na 20 pesos dahil nga po may 10% na interest, maliit na lang yung halaga ng pera niya. Baka yung damit na gusto ni classmate ay magiging 220 na rin. So, tumubo ba siya? Tumubo pa po ba si classmate, mga classmates? Doon sa scenario po, after a year, tumubo po ba si classmate? That would depend on the inflation rate. Yes, that will depend on the inflation rate. So, kunwari po, ang inflation rate natin ay 10% nga po talaga. Okay? So, hindi po tutubo si classmate. Kasi baka yung halaga ng damit na gusto niya is 220 na rin. Okay? So, that is the meaning of Fisher effect. So, meron po tayong formula po dyan. So, ibig sabihin, real interest rate is equals to nominal rate minus inflation rate. So, kung na-foresee po ni classmate mo na magkakaroon ng inflation rate na 10%, dapat ang interest na ibinigay niya sa iyo ay 15% para mayroon siyang 5% na real estate. So, ano pong ibig sabihin po, ayan. So, ibig sabihin po, ang nominal rate po na dapat gawin ni ibigay sa iyo ni classmate is 15%. Kasi nga po, kunwari na foresee niya after a year ay may 10% na interest rate inflation rate. So para po magkaroon siya ng tubo, yung real interest rate niya, yung 15% po dapat yung utang niya, hindi 10%. So para meron po siyang real interest rate na 5%. Okay po. So ngayon, Makasingit nga lang. po. Makasingit po. Sorry nag-i-interrupt ako from time to Okay time. lang po. Sige. Kasi di ba real interest rate, so nag-present ng formula si Miss Galang,
nominal rate is 15% yung kanyang rate nung pinautang niya. Mhm. And then 10% yung inflation rate base sa formula. Opo. So ang real rate ni classmate na nagpautang is 5% kasi yun lang yung actual na kinita niya kasi nga kinain ng inflation rate yung 10%. Yun lang yung talagang kinita niya. Kasi di ba yung yun nga, nagtaasan yung presyo ng bilihin. Yung mabibili ng kanyang pera, hindi nakagaya nung time na pinautang niya. Naintindihan po ba, members of the class? Yes po, ma'am. Okay, sige po, continue po. Yes, thank you, ma'am. So, tama po yun. So, gaya nga po ng sinabi ni ma'am, dahil nga sa inflation rate, kumukonti po yung halaga ng pera natin. For example po, according to Philippine Statistic Authority, ayan, nakuha ko po yung information na to. A peso in 2018 is only worth 81 centavos in December 2023. So, what more po pa kaya ngayon, 2024 April? That's why, ang long-term interest rate po is risk. Next. So, let's talk about yield curve. Okay, so, sa yield curve naman po, magkaroon po tayo another scenario. Okay, for example, si classmate mo ulit ay magtitinda limbawa ng palamig. Ayan, titinda si classmate mo ng palamig. So, kailangan niya na, syempre, pag nagtitinda po ng palamig, kailangan niya ng ingredients at materials para sa kanyang palamig. Dahil wala siyang pera, siya naman ang uutang sa'yo ng 500 na pampuhunan. Okay? So, ang condition mo ay babayaran niya ito sa loob ng 1 taon na may 1 year na may interest na 5%. Okay, yan po. So, after a year, ang 500 mo ay madadagdagan ng, yan, so 500 times 5%, so that is, madadagdagan siya ng 25 pesos. So, magiging 525 na po ang pera mo after a year. Okay, pero, kung babayaran ito ni classmate sa loob ng 2 years, ayan, pwede tayo mag-assume na madadagdagan yung interest niya ng another 5% for another year. So, ibig sabihin, from 500, magiging 550 na po ngayon. Okay, kasi ito po, yung 525 for 1 year lang, ito po for 2 years. So, bakit nadagdagan? So, let's have another example po. Bakit dinadagdagan po yan? Halimbawa, magpapautang po ako sa inyo ng 1 milyon. At babayaran niyo po to within 1 month. Okay? So, sa loob ng 1 buwan, mas panatag ako syempre na mababayaran mo agad ako kasi hindi naman ganun kabilis yung 1 million na mauubos within a month. Tama po? Pero kung babayaran mo ako within 10 years, mas risky na mabayaran mo ang aking 1 million. So kapag mas risky na mabayaran ng aking pera, the more interest rate ang aking i-charge. Okay? Ganun po. Sa kabilang dako naman, kapag the more secured I feel that my money will pay, I charge less interest. Okay pa? So, yun po. So, for instance, halimbawa, gamitin po natin yung explanation ko kanina dito sa ating example. For example, pinutang ko po kayo ng 100,000 sa loob ng 1 taon. I will charge you only with gawa po tayo ng graph para medyo halimbawa sa 1 taon, ito po yung yield. Pag sinabi pong yield, interest, ito naman po yung maturity.
For example, nag-utang ka po sa akin ng 100,000 within a year. Ayan, 1 year. Tapos, within a year, I will charge you only 5%. Okay, ganyan po, ha? So, now, if you are going to pay me for 3 years, halimbawa 3 years, I will charge you, syempre, mas tataas, 7%. Okay? So, halimbawa, pag 10 years naman po, 10 years, I will charge you another much greater percent, which is 10%. Halimbawa. Okay, so, kung i-graph po natin yan, ito, ito. So, pag ganyan po ang graph natin. So, as you can see, may nabuo po tayong line. And this is what we call yield curve. Okay, balik po tayo sa meaning. Okay, so yield curve is a chart that plots interest rate across bands of various tenors. The slope gives an idea on the direction of the future interest rates and economic activity. So, ito po, yan po yung yield curve, yung drawing po na yan. So, as I lend you the money the longer time, the higher interest rate will be charged to you. Kaya, di ba po kapag naglo-loan po tayo sa mga bangko, mas malaki yung babayaran po natin kapag mas matagal ang years na pagbabayad natin. Kasi mas mataas po yung ating interest. Okay? So, now, what causes this yield curve to move? First, the reason why this yield curve move is because of monetary policy. Kasi kapag nag-cut ng interest rate ang Bangko Sentral ng Pilipinas, we can see some movements doon sa short tail curve na pinakita ko po kanina. Pangalawa is inflation po. Kapag inflation naman, mas malaking interest rate naman ang meron sa Bangko Sentral at magkakaroon din ng movement doon sa curve. At pangatlo rin po is economic activity. Ang interest rate ay actually affected by the demand and credit sa market. Kaya nagkakaroon ng movement sa yield curve natin. So, ang yield curve po natin has 3 types. The normal curve, inverted curve, and the flat curve. Ang normal curve po shows na kapag ang bonds o utang ay for short term, mas maliit lang yung interest. Ayan po, ito pinakita. Kapag mas maliit po or mas short term lang po, mas maliit lang po yung interest na makukuha. At kapag naman po mas matagal, ayan, mas malaking interest po yung kailangang bayaran. Okay? So, now po, bago po tayo pumunta dun sa second type is, yung utang po sa government is meron po tayong tinatawag na bonds. So, ano nga po ba yung bonds? Okay, so according to Investopedia, a bond is a simply loan taken out by a company. Ano po ibig sabihin nun? Instead na pumunta sa mga bangko, the company gets the money from investors who buys its bonds in exchange for the capital. The company pays an interest coupon, which is the annual interest rate paid on a bond, expressed as a percentage of a face value. Okay, so let's have an example po. Okay, halimbawa, nangutang po sa iyo ulit ang kaibigan mo ng halagang 5,000. Okay? Ngayon pinautang mo siya, paglipas ng mga araw, bigla na lang kailangan mong ng pera. So, kaso, ang problema, walang maibigay sa iyo si kaibigan mo dahil wala siyang pera. Ayun ang kadalasang sitwasyon ng utang. Ngayon naman po, sa bonds ay utang din po. Pero imbes na mangutang si company or government sa bangko, mas pipilian nilang mangutang sa mga individual. Ayan po. Yan.
Imbes na mangutang si company sa government po natin, mangutang na lang po sila sa atin sa pamamagitan ng bonds. Kaya halimbawa itong si person A na itong dalawa pong person na ito, ay nagbigay ng pera niya sa company or sa government, gaya ng sinabi po ni ma'am sa ating mga lesson dati. So, halimbawa nagbigay po ng pera. Ang tawag po sa kanya is investor. Okay? So, kapag palit ng pag-i-invest ng pera ni person, itong person po natin na to, ay binibigyan siya ng bonds ni government or ni company. Ang bonds na ito ay tumutubo na tinatawag nating interest coupon. So, ang interest happens annually or depende sa agreement ng dalawa. So, ngayong na medyo naunawaan na po natin ang bond, so, balik po tayo sa ikalawang type ng yield curve. Ito po ang flat curve. Flat curve. Ito po ang flat curve ay ibig sabihin, nagsisignal ng uncertainty sa market. Or ito rin po ay nagpapakita ng transition from the normal curve going to the kanina po yung ating normal curve, pwedeng nagpapakita ng transition mula dyan papunta sa inverted curve. So, bago po pumunta si normal curve kay inverted, magfa-flat po muna siya bago ganyan. Okay? So, yan po. So, ano po ba ang inverted curve? Ang inverted curve ay nag-i-indicate na may upcoming recession or economic downfall sa bansa. Okay po? So, kanina po, kay normal curve, nagpapakita ng magandang kalagayan ng ating ekonomiya. Kay flat curve po, transition from normal curve to inverted curve. Ngayon, kay inverted curve po, nagpapakita na merong mangyayaring hindi maganda sa ating ekonomiya. So, ngayon, let's see po kung anong itsura ng yield curve ng ating Pilipinas. Yan po. Yan pang itsura niya. As of April 25, 2024, ito ang itsura po ng ating yield curve. As we can see, ano po ang itsura niya? Base sa pinag-aralan po natin kanina. Pwede po tayong mag-share. Okay, type 1 if it's normal curve. Type 2 if it's flat curve. Type 3 if it's inverted curve. Ano pong sagot niya, classmate? Ayan. So, ito po ay nagpapakita ng normal curve. Ibig sabihin po ay nasa medyo magandang pang-estado ang ating ekonomiya. Pero kung mapapansin niyo po dito sa dulo, parang medyo pa-flat na po siya. Okay? So which means maari lamang. So ito kasi po ay prediction po itong mga yield curve na to. Maaring merong hindi magiging ganun kaganda economy natin sa hinaharap. So kung magpatuloy po yan, if the flat na maging flat, it shows that recession is coming. Okay po? So ngayon naman po ay pag-usapan natin kung ano ang trabaho ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa ating ekonomiya. So ang ating pong BSP is hindi gaya po ng napag-aralan natin dati. Our BSP is not an ordinary bank. It controls the money. BSP makes sure that there is a correct amount of money running correctly to the economy. So, sabi nga po, ang BSP ay bangko ng mga bangko sa Pilipinas. So, ang interest rate po, meron po tayo tinatawag na key policy interest rate. Ayan. So, ang interest rate po na ipinapataw ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa mga commercial banks ay dahilan upang mapanatili ang price stability ng ating bansa. At ito po ay tinatawag na key policy interest rate. Ayan ho.
At itong key policy interest rate po na to ang ginagaya ng mga commercial banks sa pagtatakda ng interest rate sa mga pautang or dinidepositong pera sa kanila. So, ngayon pag-usapan po natin na may mga panahon itinataas ng BSP ang key policy rate, key policy interest rate. Ayan. So, tinataas po nila yung kanilang key policy interest rate. Kailan po? Ito ay sa panahon na inaasahang tuloy-tuloy ang pagtaas ng inflation rate sa bansa. So kapag tuloy-tuloy po ang pagtaas ng inflation rate kesa sa targeted na pagtaas lamang nito, yung lumampas pa po siya, kailangan pong taasan ang ginagawa po ng BSP ay tinataas po nila yung kanilang key policy interest rate. So bakit po nila tinataas ang kanilang key policy interest rate? Ang rason po is para i-beat ang inflation rate. Paano? Kasi ang mga bangko sa bansa ay naglalagay ng kanilang reserve money sa BSP. At kapag itinaas ng BSP ang interest rate nila, tataas din ang pera ng mga bangko na nakalagay dito. Mas kikita sila sa reserve nila kesa sa mga ipapautang nila. Kasunod nito, syempre, kapag mataas ang interest rate sa pagdedeposito, mas tataas din po ang interest rate ng pera na idinideposito sa bangko. For example, sa land bank po, kung halimbawa, nag-save po tayo doon, nag-deposit, at annually is meron pong pagtaas na 2%. Ngayon, pag tinaas po ng Bangko Sentral sa 4%, tataas din po ang kanilang percent sa mga dinideposito nating pera. So, paano po ito nakaka-apekto sa ating consumer? It will affect the consumer because the consumers will be encouraged to invest or deposit their money sa mga bangko dahil mas nakaka-encourage naman mag-invest at mag-save sa bangko kesa mangutang at gastusin ang pera sa pagtayo ng business or gamitin ng personal na pangailangan. Meaning, mas kukonti ang cash on hand ng mga consumer. Dagdag pa, kung ating i-invest or i-save ang ating pera sa bangko, mas mabibigyan ng daan ito na i-invest din ng bangko ang pera natin dito sa BSP dahil mas kikita sila. So sa kalaunan, mas mababawasan ang perang umiikot sa ating ekonomiya. Yan po, mas mababawasan yung pag-ikot ng pera sa ating ekonomiya na magdudulot ng pagbaba ng demand. Ibig sabihin po, less spare cash means the household will spend less. Spending less will make the demands lower. Low of demands will push the business to lower their prices. Therefore, this will lower the inflation. Okay pa? So now let's talk about the negative real rates. So on this hand, the regular interest rate is when you are putting your money to the bank and letting the bank use your money to gain more money. Then that is reward. They will give you your interest. On the other hand naman po, a negative interest rate is when you pay the bank to put your money in the bank. Ulitin ko po ha, ang negative interest is when you pay the bank, pag binabayaran nyo po ang bangko, na ilagay yung pera nyo po sa bangko. So it's kind of lesser or reward and more of penalty. The bank charges you for keeping your money to the bank. Okay, so we also have this formula in the negative real rates. Gaya po dun sa Fisher effect, ang formula po ng negative real rates ay real interest rate minus nominal rate minus inflation rate. Okay? For example, ang interest na nakukuha mo sa pagdeposito sa bangko ay 4%. Okay, so halimbawa po, ang interest na nakukuha mo sa pagdedeposito mo sa bangko, halimbawa sa land bank, ay 4%. At ang inflation rate naman po is 6%. So, using the formula that we have earlier, so 4 minus 6%, ang real interest rate na meron na po ay negative 2%. So, ibig sabihin, sa negative real rates po, mas nalulugi ka ng 2% every year. Okay? So,
when the interest rates are low or negative, nadi-discourage nito ang mga consumer na mag-save ng pera sa bangko, which leads them to spend more or to invest. That will help the economy to boost its economic activity. Ayan. So, kung kanina po, tinataas ng BSP ang interest rate nila kapag ang inflation rate po sa Pilipinas ay tumataas. Sa negative real rates naman po, nangyayari ito kapag patuloy sa pagbaba ang inflation sa itinakda nitong target rate. Okay, naintindihan po natin yon. Kanina, kapag tumataas po ang inflation rate, tinataas po yung interest rate ng BSP. Ngayon, kapag bumababa po si inflation rate, doon na po papasok si negative interest rate. Kapag ganito ang senaryo, karaniwang ibinababa ni BSP ang key policy interest rate. Sa pagbaba ng key policy interest rate, mababawasan ang perang ipinapahiram o idinideposito ng mga bangko sa BSP at mas tumataas ang supply ng pera na maaaring ipautang ng mga bangko sa publiko. Bukod pa rito, mas bababa ang interest rate ng mga bangko sa pagpapautang na magdudulot upang mahikayat ang mga tao na mangutang o mag-loan. So ano pong mangyayari? May pera, syempre, mas may kakayanang gumastos ang mga tao o magpalawak ng kanilang mga negosyo. Mas maraming perang panggastos, mas dadami ang demand. Mas dadami ang demand, aangat na ulit ang ekonomiya mula sa pagkamababa nito na magdudulot upang maging normal ang takbo ng ating ekonomiya. Okay, so yun po. So ngunit, hindi naman maganda na palaging gumagastos. Dito na papasok ang ating pong huling pag-uusapan, ang hyperinflation. So, what is hyperinflation? Hyperinflation is a term to describe rapid, excessive, and out-of-control general price increases in an economy. So, let's take an example. Let's use this example po dito sa picture po natin. Ito po ay sa Germany. So, mag-history po muna tayo. So, noong natapos ang First World War noong 1918 sa Germany po, pinag-utos po ng UK, Russia at France na magbayad ang Germany ng war reparations. Kaso po, ang problema, hindi mabayaran ng Germany dahil matinding pagkawasak sa kanilang bansa ang idinulot ng World War I. Dahil dito, may dalawang option sila upang mabayaran ng kanilang utang. Ano-ano po yon? Una, magtalaga ng mataas na tax rate or mag-export ng mga produkto na pwedeng makadulot ng pagbagsak ng local products or markets. So, sa mga options po na iyon, walang silang pinili. Bagkos, ang pinili nilang gawin ay mag-print ng pera upang mabayaran ang kanilang utang. Ngunit imbes na makatulong, naging problema pa ito ng kanilang bansa. Dahil sa maraming pera ng mga tao, mas tumaas na po yung demand sa mga produkto. At dahil kakaunti ang supply, ngunit marami ang demand, mas tumataas ang presyo po ng mga produkto. For example, ang dating 1 mark na tinapay noong 1919 ay naging 100 marks na noong 1920. At pagdating ng 1923 ay naging 200 billion marks na ang tinapay. So yun po ang tinatawag na hyperinflation. Kaya sa Germany po, noong panahon na iyan, bundle-bundle po na pera ang dinadala ng mga tao para lamang makapagbayad ng produkto na bibilhin po nila. Okay, parang nangyari din po sa Zimbabwe, yung tinaguri ang poor billionaires. So, yun po ang naging resulta ng pag-print nila ng ng pera. So, paano po ang ginawa ng Germany para i-beat ang hyperinflation? So, noong 1923 po, ang new chancellor ng Germany na si Gustav Stresemann ay nagkaroon ng idea kung paano susolusyonan ang problemang ito.
nag-appoint po siya ng new currency commissioner na nagngangalan po Schach. Yan. Who created a new currency for Germany na tinawag po niyang Rentenmark. Ito po ay tumulong para mag-decrease yung hyperinflation na nangyari po sa Germany noong 1920s. So, maliban po doon sa nag-create sila ng new currency, ang German economy ay tinulungan din ng Dawes Plan of 1924 kung saan tumulong si Stresemann na makipag-negotiate. The Dawes Plan restricted reparation payments to make them easier for Germany and confirmed that Germany would receive loans from the USA. This arrangement may later develop into the Young Plan of 1929, which decreased Germany's reparation bill by 75%. Okay, so let's talk naman po ang last nating topic, which is hyperinflation remedies. From the story of Germany and how they beat the hyperinflation, we can see that there are different hyperinflation remedies happen. Like, for example, number 1, they changed the currency. Okay, they changed the currency to Rentenmark. And number 2, they asked for assistance. They asked for financial assistance, which that assistance, they received help from the Dawes Plan of 1924 and got loans from the USA. And so yun po ang aking report at maraming salamat po. Okay, thank you very much po, Ms. Galang, for a very well presented topic. Papalakpakan ng mga members of the class.